lang natin yung bagong setup ng mic natin. Binawasan ko yung foam tape. Masyadong tahimik or napupulog-tulog eh. Tsaka sakto, bili na rin tayo ng mga kakailanganin natin para sa ride natin sa Sagada on Saturday morning. Una, kailangan natin ng latex na gloves or surgical gloves kasi last time na pumunta tayo ng highest point, grabe yung manhid ng kamay natin. Parang halos isang linggo pag uwi, manhid pa rin yung kamay ko dahil sa lamig. So yun yung una natin kailangan. Tapos mga basic needs natin like mga gamot, paracetamol, Bonamine in case mahilo. Kailangan din natin multivitamins para may energy tayo sa ating trip. Uy, napakaganda. Kamusta kaya ang tunog nito sa mikropono? Woo! May power ang Veloce. May power siya kumpara nung naka-stock pipe tayo. Yan, nakabili na tayo ng kailangan nating bilhin. Yun, no? Wow! Kaya pala dito ng Thursday eh. Yun, no? Check muna tayo ng pwedeng kainan either 3E's or Tinanay El Patron kung may mapwestuhan tayo. May original Paris. Pa din, no? Parang alas 12 na ata eh. Alas 12 ng madaling araw. Ganito pa yung volume ng tao. Usually, Wednesday, Thursday na itata nag-uumpisa yung tao. Wala, konti. Tayo sa El Patron. Tignan natin kung may parking and may makukuha tayo. Dine-in na lang tayo ng El Patron. Tapos, punta tayo ng Marikina. Kunin natin yung CRF, then iwan muna natin ito kay Utol dahil mabiyahe tayo pa sa Sagada. Yun, maluwag ata. Pwede. Kasya tayo. Kaya okay lang dito? Okay na? Muna ang ating tiyan at pupunta tayo ng Marikina. Sabi, nabusog ako doon. Sulit na sulit. Solve. Saan tayo daan? EDSA. Maganda tayo mag-EDSA. Maiba naman. EDSA White Plains. Uy, napakaganda naman. Traffic. Hindi pala traffic. Moving naman. Madami lang sasakyan. At ito yung ayoko sa EDSA. Matalbog. May tae.
ng EDSA. Bawal yung maingay na pipe sa angkas, ha? You know? Ingay ng pipe ni Kuya. Grabe naman talbog dito, mga pre. Hindi pala pwede mag-top speed reveal dito. Uy, putang ina, mga talbog lalo. Uy, putang ina, may cone na ano no? Naka-sleep ha. Iwan muna natin ito kay Utol habang wala tayo ng Manila ng weekend para magamit din naman. Hindi pa ulit ito na long ride simula nung na-change oil and 1 month or magto 2 months ago na ata. Yun no? Napakaganda. Yes sir. Cruz! Ate. Ay. Eh, si ate, oh. Cruz! Boy. Okay, misa sus eh. Ayusin ko lang yung side mirror. Yeah! Nahila na naman tayong kumain. Nakapaghasan na naman. Inaraw-araw na ng ating pinsan at ni Utol. Paghasan lang natin yung Venturi tapos saka tayong pahinga. Balik lang muna natin ito sa West Rembo then magpagas tayo. Napakasarap ng biyahe. Grabe, busog na busog tayo. Nakapagpares na tayo. Nahila pa tayong maghasan ulit. Sobrang sold mga sir. Medyo tabingi lang ata yung headlight ko. May isa akong i-install, tatry din natin. Kung mas okay siya, ibang brand. Medyo nahihinaan ako dito eh. Pero kita naman, kulang nga lang. Malakas pa din ang MDL, di ba? Oras pala ay 2:30 na ata ng umaga. Wala masyadong truck, Thursday ng gabi. So far, wala pa masyadong truck. Uy, eto na naman ang lubak sa truck lane. Wow! Face up pala to! Ano na, hindi na pala takbo natin. Kaya na yung siyara to. Daming alikabok, tumatalsik. Medyo ramdam sa balat. Naka-t-shirt lang kasi tayo ngayon eh. Wow! Racing! Wow! Grabe naman ko. Yan mga scooter ba? Tayo pa na kayo dyan. Lahat na kayo ko. Napakalupit. Ay! Ang ginagawa nito dito.
nabalik na pala natin yung CRF sa bahay. Then, pinahiram muna natin kay Utol yung scrambler natin na bago ang pipe. Papagasan natin ang ating Venturi para ready na tayo sa biyahe natin masagada. Full tank na natin, tapos ayos na tayo ng gamit. Then, yung mga crash guard na bags, lagay na rin natin. Air pump natin and yung emergency na tire sealant and inflator, lagay na rin natin. Ngayon lang ulit tayo babiyahe ng malayo kasama ang ating paboritong motor, ang ating adventure bike. Oras pala ay 4:15 ng umaga. Kailangan natin lumabas para hindi tayo abutan ng traffic mamaya. Or kung papunta tayo is wala tayo masyadong problemahin. Uy, taas. Ay. Yan, nakapagpagas na tayo around 10 liters, 617 pesos. So, ang natira sa kanya is 2 bars. Then, para ma-full tank, inabot ng 10 liters. So, in 2 bars na yon, may natitira pang around 11 liters siguro. Kasi ang full tank nito is 21 liters. So, medyo nalilito pa rin ako sa kanyang fuel gauge. Basta, ang palatandaan ko is from full tank, pag naka 100 kilometers ako, 1 bar ang mababawas or around 4 liters ang mababawas. Higaan muna tayo ng isa dito bago tayo umuwi. Kain mo to adventure style na riding ikwento kasama kahit tanawin damhin ang saya ito ang buhay ko kasama mo. Happy Garden.